Ay magandang araw po sa inyo mga kapatid. No, ito na naman po tayo ngayon ay nagbabalik po tayo. No, isa lang masasabi ko, napakasarap talaga mag-iglesia ni Kristo. Ako, kasasamba ko lang po. No, wala pang isang oras, kasasamba ko lang. Talagang napakinggan ko ang topic na talagang obey. Sumunod ka talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na wala namang mawawala kung susunod ka. Hindi. Talagang walang mawawala at magkakaroon ka pa kapag sumunod ka, no? Sa iglesia ni Kristo. Sabihin ko sa inyo, bakit ako umanib sa iglesia ni Kristo? Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. Bakit ako umanib? Marami namang religion dyan eh. Uy, sabihin ko po sa inyo, tanggalin ko na po to kasi naglagay ako nito. Medyo masama ang mata ko ngayon. Nasisilaw ako kasi meron ako sito kasi ring light eh. Meron ako, parang hindi siyang ring light, meron akong ilaw dito sa harapan ko, nasisilaw ako, pero titiisin ko na lang para ano. Ngayon, bakit ako umanib sa iglesia ni Kristo? Kaya ito ay mga payo ko dyan. Ito nga pala, bago ko magsimula mga kapatid. Nakakataba ng puso dahil nagkaroon tayo ng gantong social media. Bakit kamo? Dumami ang aking inaakay. Yung mga kapatid, nagme-message sa akin, nag-email sa akin, nagte-text sa akin, nagchat-chat sa akin sa social media na dumami daw ang kanilang akay yung simulang napanood nila ako. No, hindi ko tinatanggap yung kapurihan na yan. Para sa Diyos lahat ng kapurihan na yan. Kasi may mga nagsabi pa nga dahil daw sa akin napanood ako, gusto daw magpadoktrina ng isang Katoliko. Na dahil natalakay ko daw doon yung tungkol sa dugo na ipaliwanag ko kung bakit bawal. Diba sabi ko nga sa inyo, kapag ang doktor nagbawal sa atin, may rayuma ka. Sabi ng doktor, bawal ka kumain ng tokwa, bawal ka kumain ng ganyan-ganyan, etc. Mga nagsisimula sa letter T na isda, bawal ka kumain. Ha? Sinusunod mo yon. Pag high blood ka, bawal ka kumain ng baboy, chicharon, balat na manok. Sinusunod mo yon. Doktor nagsabi sa inyo na pag mataas ang kolesterol mo, doktor nagsabi sa'yo, bawal kumain ng ganyan-ganyan, etc. Mga ganyan, nakakataas ang kolesterol, sinusunod mo. Samantalang kapag Diyos na ang nagsabi na bawal kumain ng dugo, at yung dugo ay sahog mismo ng dinuguan, wala kang pakialam. Samantalang yung doktor na hindi mo kilala, binayaran mo pa siya. Pinagbawal niya ang isang bagay na pagkain, ay kinakain mo. Alam nyo po, talagang sa buhay na to, hindi lahat ng pagkain kinakain. Hindi porket kinain niya, kakainin mo rin. May mga bawal sa panahon doon, ngayon, hanggang ngayon. Yan niya ang tinutukoy sa Biblia ay dugo. No? Ngayon, natalakay ko yung dugo, nalaman ng isang Katoliko, nalaman niya, maniwala ka sa hindi, ngayon, dinudoktrinahan na siya. Kasi yung dugo na, dati, ang lakas doon niya lumaman ng dinuguan. So tuwing, doon sa karinderya nila, dalawang klase dinuguan. Isang dinuguan Tagalog, isang dinuguan Pambicol. Talagang dinabakbakan daw niya dalawa. Talagang wala. Ngayon daw, narinig niya at nadoktrinahan siya talaga sa iglesia ni Kristo. Sa bisa, hindi na ko may pagmamalaki, sa bisa ng aking sinasabi dito, maniwala ka, nagdidire-diretso na siya. Natutuwa naman ako at hindi pa yan. Napakarami sa iba't ibang lokal nagpapadala sa akin na mensahe na nakakaakay yung ginagawa natin. Siguro salamat sa Panginoon Diyos kasi isa tayo sa kinakasangkapan niya na napasok tayo sa loob ng iglesia ni Kristo. Ngayon, proud ako sa pag-iiglesia ni Kristo ko. Bakit? Dinitinig ang panalangin. Ito yung mga nanonood dyan na hindi iglesia ni Kristo, ito sasabihin ko sa inyo. Kung kayo nahihirapan na sa buhay nyo, wala na kayong pag-asa, dyan sa reliyon na inaaniban nyo, hindi namin kayo pinipilit na mag-iglesia ni Kristo. Pero subukan nyo lang mag-iglesia ni Kristo paminsan-minsan. Subukan nyo. Mararamdaman nyo yung bagay na hindi nyo pa naramdaman kahit kailan. Oo, sabi natin naramdaman nyo na ang Diyos sa inyong buhay. Pero mas higit pa dyan ang mararamdaman nyo. Hindi, pangako ko yan sa inyo. No? O ngayon, ba't ako nag-iglesia ni Kristo? Ano bang sadya? Mayaman ba sila lahat? Napansin ko kasi, lahat ng iglesia ni Kristo pumasok na mahirap kalagitnaan yung mayaman pinagpapala. Uy, totoo yan. Totoo yan. Pag ikaw yung pinsan ko, mahirap lang buhay niya, nanalangin siya. Pinagpanata niya, sinagot siya. Ngayon, hindi naman mayaman pero sapat na sapat ang kanyang ibang-iba siya doon.
nagbago yung ugali, pamumuha, yung estado niya sa buhay, yung forma niya, nag-iba lahat, natanggal mga bisyo, di ba? Paminsan-minsan nagkakasala, kaya pa tao lang eh. Pero gumanda ang buhay niya dahil sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil ba yun sa impluwensya ng Iglesia ni Cristo sa bansa? Hindi. Yun yung sinasabi sa Biblia na nasa totoo ka. Pinagaganda. Ay, bakit yung iba magaganda buhay alam naman sa totoo? Ha? Eh, di totoo din sila. Hindi po. Kasi ito pa, wag po kayo masasaktan. Direktahin ko po kayo. Ako sumasampalataya po ako, kaya ako pumasok dito. Hindi para sa pakinabang. O hindi para sa mayayaman sila. O dahil sa sinasagot lagi ang panalangin mo. Ha? Eh, lahat ng panalangin ko talaga sinasagot eh. Ha? Para bang libre genie. Kumbaga, para bang may genie? Para bang may genie sa Iglesia ni Cristo eh. Pero hindi genie yun. Yun yung Panginoon Diyos na makapangyarihan. Kung sa ibang reliyon po na hindi sinasagot ang panalangin nyo, pupusta ako, dito sa Iglesia ni Cristo, talagang bawal ang pumusta. Pero akin lang, sasagutin ang panalangin nyo sa loob ng Iglesia ni Cristo. No? Kaya marami sasabi, hindi. Hindi ako sa pakinabang nakuha ng iglesia. Nag-iglesia ako ni Cristo dahil napag-aralan ko na talaga ito ang tunay na religion. Sa biblical na lang Sa biblical na lang ito nagpatuloy na ako sa pagiging iglesia ni Cristo, mga kapatid, no? Naalaman ko sa pag-aaral ko ng Biblia, alam nyo paano ako nagsimula dati sa vlog. Nagsisimula ako sa mga Biblia, sa mga history, sa mga Egypt, mga Asian times. Nalaman ko sa loob ng Biblia na meron isang na maliligtas lang. Hindi pwedeng marami. Hindi pwede. Ang Diyos isa lang gusto niya eh. Pag nag-asawa ka, pag-iisa yung dibdib kayo. Hindi pwede kayo dalawa eh. Magiging isa kayo. Isang lamang kayo. Ang Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon sa Kristo, ako at ang Ama ay isa. Hindi iisa sa kalagayan, iisa sa layunin. Gusto niya kasi isa lang eh. 'Di ba? Yung mga iglesia gusto niya kaisahan. Lahat isa lang, isang pamilya, isang ganto, isang pamamahala, isang Panginoon at iisang Diyos. Pasin yung iisa, walang dalawang Diyos. Lahat sa algorithm o lahat ng iglesia, lahat ng tunay na iglesia, iisa lang ang gusto. Mapangasawa, isa lang, 'di ba? Hindi po pwedeng dalawa. So, ibig ko sabihin, pagdating sa kaligtasan, hindi marami. Isa lang ang maliligtas. At sa ayaw at sa gusto nila, nabasa sa Biblia talaga. Ito nabasa ko talaga. Hindi siya word for word man o word for word, meron eh. Yeah. Ito common sense na lang. Mahilig tutulan ng iba. Na yung tinutukoy sa malayong silangan, yung Far East. Paborito kong talatang ito. Na talagang sabi niya ni Kristo, meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Alam mo, dyan ako talagang naakay sa Iglesia ni Cristo. Hindi sa pakinabang hindi dahil sa mayayaman sila, hindi dahil sa malaking kapila, napasok ako dahil sa tunay na aral. Tingnan mo anong sabi ni Cristo, tandaan mo, meron akong ibang tupa. Meron ako na ibang tupa. Ano yung iba? Ibig sabihin, may tupa na siya noon, pero may ibang tupa. Anong sabi ni Cristo? Meron akong ibang tupa na nawala sa kulungang ito. Di ba? Saan manggagaling? Kung babasahin mo sa maraming pag-aaral sa Biblia, dun sa malayong silangan, ito yung sa panahon. Tapos, di ba, yung mga alagad ni Cristo, nabasa ko rin Natuwa nga ako yung dinoktrinahan ako. Tugma sa dati kong paniniwala na meron isang religion meron isang religion na talagang tunay Hinahanap ko, Catholic ba to? O ito ba yung dating daan? O ito ba yung 70s? Alam mo, hindi ko naman sila, pero nakita ko ang Iglesia ni Cristo tugmas dun sa paniniwala, hindi na sa paniniwala ko, dun sa history na kalkal ko, na merong iisa lang na tinubos. Ito, pansinin nyo walang sinabi si Cristo, ito paniniwala to ng mga iba, mga pastor tinubos daw tayo. Wow, nakitayo. Tinubos tayo. Walang sinasabi sa Biblia na tinubos tayo. Wala. Ang sabi sa Biblia, ang tinubos niya ang iglesia. At hindi ikaw yun. At hindi ako yun. Hindi ako kayang iligtas. Ang ililigtas ni Kristo, yung kanyang iglesia at siya ang ulo nito. At yung iglesyang tinayo niya, doon niya pinapapasok ang sino man.
pumasok, maliligtas. Kaya ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas. Kung sino po umanib doon, iligtas. Walang sinabi, lahat ng tao tinubos. Hindi po. Hindi po lahat ng tao tinubos. Walang ganyan sa Biblia. Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo ang tinubos. Napakalinaw sa Hebrew. Ha? Meron niya isang, ayoko lang banggitin, ha? Meron isa dyan. Ngayon wala na, pumanaw na siya. Sinasabi niya, Iglesia daw ng ganyan, hindi daw Iglesia daw ng Diyos, hindi daw Iglesia ni Cristo. Uy, tignan mo yung mga lumang kasulatan. Yung binasa niya, hindi pa luma yun eh. Ha? Yung meron talagang original, Iglesia ng Panginoon. At sa ibang salin, Iglesia ni Cristo. Ha? Yun yung sinasabi na, usikin kayo dahil sa aking pangalan. Pangalan nino? Pangalan ng sino man? Ha? Hindi, pansinin nyo. Ito, pansinin nyo ha. Pag ikaw ba sa isang religion inuusig ka? Hindi. Yung isang religion mo, inuusig ka ba? Hindi. Ito religion mo, inuusig ka ba? Hindi. Pero bakit katangi-tangi Iglesia ni Cristo lang? Pag sinabi mo uusigin ka, dahil ba sa kanilang mga attitude, mga gawa? Hindi, lahat tayo makasalanan. Ha? Wag natin i-emphasize na Iglesia ni Cristo makasalanan. Lahat kasi tayo nagkasalanan. Kahit anong religion, lahat tayo nagkasala. Ha? Anong ibig kong sabihin? Bakit Iglesia ni Cristo ang inuusig? Ha? Hindi pa kitataka? Bakit? Nasa kanila ang pangalan na walang ibang inilagay sa silong ng langit, sukat na ikaliligtas. Sino ba yun? Yung Iglesia ni Cristo na tinubos. Hindi ako ang tinubos. Yung Iglesia na inanibang ko, yun ang ililigtas at doon ako umanib. Kuha nyo, hindi yan inaral sa akin ng Iglesia. Bago pa lang sa akin doktrinanya, alam ko na yan. Kaya dati nagpipili ako eh. Ito kaya. Pero talagang Iglesia ni Cristo tumutukoy sa lahat ng hula eh. Pinag-aralan ko talaga eh. Oo. Pinag-aralan ko tugma siya eh. Yung bundok ng Olibo, pag binasa mo sa Hebrew, iba yung nakalagay talaga eh. Ma-amaze ka eh. Ha? Lumapit ang kanyang alagad at sinabi sa kanya, Panginoon, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Alin yung mga lindol, tagutom? Lumapit sa kanya pasikreto ang mga alagad ng bukod. Ha? Ang sabi ni Kristo, ha? Makakarinig kayo ng digmaan. Aalin nyo ng digmaan. Kailan yun? At talastasin nyo malapit na nga, nasa mga pintuan na nga. Kailan yung mga digmaan na sinasabi? Ha? Kailan yun? Yung sa mga wakas ng lupa. Kailan ang mga wakas ng lupa? Sige, ito hindi tayo nakikipagkompetensya. Aling religion na 100,000 religion, di ko pagkakamali sa buong Pilipinas Alin religion ang bukod tangi sa mga wakas ng lupa na lumitaw doon sa sinasabi sa bundok ng Olibo na tinanong si Kristo ang panahon na yon na Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na to? Sabi ni Kristo, makakarinig kayo ng aling digmaan. Alin yung digmaan na maririnig? Ha? Nasasambulat sa buong mundo. Yung World War I. At sabi sa propeta Isaiah, sa malayong lupain sa silangan na may lilitaw. At sinabalikan mo si Kristo ulit. Ha? Yung meeting nila, parang meeting na rin yun eh. Anong sabi ni Kristo? Meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, na sila na may kailangan kong dalhin. Tugmayo, alin tinutukoy? Ibig sabihin, hindi sa panahon ng Israel ang tinutukoy. Sa panahon ng Israel tinutukoy. Hindi yan sa silangan ng Israel. Mga wakas ng lupa. Naiintindihan ba natin mga wakas? Ibig sabihin, yung sa panahon kung kailan andyan na malapit na ang wakas. Kailan ba yung Israel ba mga wakas ng lupa yon? Yun nga yung Kristiyano niya, doon nagsimula si Kristo sa panahon na yun eh. Alam nga naman doon nagsimula yung wakas ng lupa. Ang panahon kung saan malapit na ang mga wakas, ito yung panahon natin kung saan nasa mga huling araw na tayo. Yung banggit ng Biblia sa Isaiah, mga wakas ng lupa, ang tinutukoy sa panahon natin. Kailan yun? Yung tinanong si Kristo sa mga digmaan, Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng digmaan. Alin digmaan yung kailan sumiklab yun? Ha? Batay sa pag-aaral ko, hindi pa ako nakikinig ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Meron isang religion na manggagaling sa bansang silanganan. Alin yun? Maraming silanganan. Marami, may Japan, may Sri Lanka, lahat ng silanganan, marami silanganan. Ha? Alin yung silanganan tinutukoy sa bansang dito, sa silanganan? Walang iba, common sense na lang, ang bansang Pilipinas. Ay, hindi, munting kaalaman.
Ano, Japan yan? Japan? Buddhism ang Japan. Korea? Uy, Buddhism. India? Ang dami nilang sinasamba. Alin pa? Alin pa? New Zealand? Ano ba naman? Common si alin ang silanganan na maraming sumasamba kumikilala kay Kristo. Pilipinas lang ang bukod tangi. So, tapos na tayo sa lugar. May lugar na. Kailan yung panahon? Sinabi ni Kristo, makakarinig kayo alingaw-ngaw. Kailan yun? At July 27, 1914, kailan nagsimula, o hindi nagsimula, narehistro ang Iglesia ni Kristo. July 27, 1914, kasabay ng digmaang pandaigdig. Meron na tayong lugar na tukoy na, Pilipinas. Meron na tayong panahon kung kailan. Ngayon, tutukuyin natin ngayon, saan talaga? Ha? Ang sabi sa malayo, sa mga puno ng dagat, sa sikatan ng araw. Walang iba kundi tutukoy bansang Pilipinas. Wala akong ibang maisip noong bago ako pumasok sa Iglesia ni Cristo. Anong meron sa Iglesia ni Cristo? Nakikikapit lang ba sila sa eksaktong o coincidence na paraan para sila ay makaakay na mga bagong papasok sa kanila? O sila ay nanguutulan ba? Nakikikapit lang ba sila sa history na Pilipinas tinupad? Hindi ganoon. Hindi nila sinadya. Sinadya ng Biblia na palitawin ang Iglesia ni Cristo sa bansang Pilipinas na sa pamamagitan ng pagsusugo niya kay kapatid na Felix Manalo. Totoo yun. Sige, huwag kayong maniwala sa lahat ng sasabihin ko. Huwag kayong maniwala. Pero tanong, alin ang tinutukoy ni Kristo na ibang tupa at sa Isaiah meron sa mga silanganan? Alin yun? Israel na naman? Sa panahon Israel? Hindi niya pwede Israel kasi ang banggit mga wakas. And ito yung panahon kung kailan malapit ng wakas. Ito yung panahon kung nasa panahon na tayo ng ito na, nasa malapit na tayo. Nasa mga pintuan na. Alin yun? Sige, pagpalagay natin hindi Pilipinas. Ha? Pakisagot. Alin yun? Alin yun? Israel na naman. Hindi niya maaari Hindi niya kasi niya mga wakas ng lupa, sabi sa propeta. Ang propeta Isaiah hindi sinungaling. Walang propetang sinungaling. Handaan mo yan. Sa panahon ng Biblia, ngayon maraming buraang propeta. Ngayon, alin yun? Yun yung bansang Pilipinas. Doon ako naakay kung bakit ako nagpapatuloy at matibay ang aking pananampalataya. Yung pagkakatanim sa akin, hindi kayang hugutin. Ang makapaghuhugot lang, kamatayan. Pero dala ko pa rin hanggang sa aking kamatayan ang aking pagka-Iglesia ni Cristo batay sa Biblia. Nakikits nyo ako, mga kapatid? Ito mga ganitong pananalita, pinalalakas ko, pinatitibay ko, at yung mga hindi pa kaanin sa Iglesia ni Cristo, malinaw. Hindi po ito kasinungalingan. Modern na tayo. 2025 na tayo. Wala tayo sa panahon ng 1990s na bulahan. O ganito. Wala. Ito yung panahon kung saan may Gen Z na, may ganyan na. At ito yung panahon kung 2025 na kasabay ko sa inyo hindi ako tuturo. Batay ito sa lahat ng napag-aralan ko, sinasabi ko sa inyo. Nandito tayo sa panahon na to na ito ang katotohanan. Kung hindi totoo ang Iglesia ni Cristo, ito na lang. Bakit sumasambulat ito sa bansang Pilipinas na ang pangako niya sa Isaiah, lahat sila mga papaya sa iyo? Ibig sabihin, magiging makapangyarihan ng Iglesia ni Cristo. Bakit ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Halos number 1 talaga. Maayos ang kapilya, maayos lahat ng lahat. Tingnan mo, number 1 Iglesia ni Cristo. Sa masipag sa pagsamba, Iglesia ni Cristo. Lahat talaga ginagalang, tinatangkili kahit sa ibang bansa, kahit dito. Sige nga, pati ang leader ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ginagalang, nirespeto. Di nga, yung mga kalaban sa kanila, libo-libong saksi ako na hindi pa ako Iglesia ni Cristo. Ang daming lumaban sa Iglesia ni Cristo, napahamak. Hindi, real talk. Napahamak. Bakit? Kinanti ba nila? Hindi nila kinanti. Nananahimik sila. Napahamak. Alin bakit napahamak? Minsan, isang araw, nagkaroon sila. Alam yun, bakit? Kasi may pangako ang Diyos Lahat na nakikipaglaban sa iyo, mga papahiya.
Mga lilito. Doon lang sa salitang mga lilito, mahirap na eh. Minsan, di ba, pag nabigo ka sa buhay, na ano ka lahat, na broken ka, na negosyo mo bumagsak, nalilito ka. Hindi mo alam kung gagawin mo. Minsan sa pagkalito mo, nauuwi sa masamang trahedya. Doon lang nalilito ka na eh. Eh sabi ng Biblia, lahat nakikipaglaban sa iyo. Sinong sayo? Sa iglesia, yung kabuuan, nangalilito. Yung mga kalaban hindi malaman kung anong gagawin. Yung lumalaban. Kaya nga lahat ng lumaban, nakikita ko talaga, isa nga inatake sa puso. Hindi naman sa pagano, nasa Biblia kasi. Kung ito hindi tunay, ang iglesia ni Cristo, kung ito hindi tunay, hindi ito pagpapalain. Maraming nauna dito. Bakit ngayon bagsak na? Nagbibenta sila ng mga, kung bakit sila nagbibenta ng mga kapilya, ba't sila nagbibenta ng mga simbahan? Bakit? Hindi dahil sa mahirap sila. Hindi. Dahil walang sumasamba sa kanila. So kapag walang sumamba, yung sambahan nila nasisira, ganyan, ibibenta na lang kaysa naman walang sumamba. Bakit umaalis sila doon? Asan lumilipat? Sa iglesia ni Cristo. Totoo yan, kahit sa ibang bansa. Kung hindi tunay ang iglesyang ito, kung yung Diyos na pinaniniwalaan natin, kung hindi niya pababayaan, ito'y lumaganap, kung ito ay peke. Tandaan niyo yan. Lumalaganap to ng talagang puro. Walang dungis. Kung may dungis man sa individual, may pag-alis, may pagtitiwalag. Pero yung kabuuan, walang dungis. Dito to wala. Sinasabi ko, real talk tayo. Kaya sa panalitang ito, tsak ko kinabukasan pag napanood ito at na-share ito sa iba, kahit saan sa social media, eto na naman, mas marami na naman tayo naaakay. Ako maniwala kayo, ang dami ko nang naaakay. Ito, kasi, yun nasa, sinapuso ko ang pag-iglesia ni Cristo. Ito ang tunay. Kung sila ang tunay, bakit hindi sila malaganap? Sabi ng Biblia, lalaganap sa buong mundo. Kung sila tunay, opening sila linggo-linggo, pati hindi sila yung iba natunaw na. Nawala na. Ba't sila, ang tagal na nila, nauna pa sila sa iglesia? Bakit alasa sila ngayon? May paniniwala kasi sila na sumampalataya ka na lang daw, ligtas ka na. Hindi totoo yun. Sabi ni Kristo, aanihin mo ang pananampalataya na walang gawa. Bagaman buhay, patay. Diba? Aanuhin mo ang pananampalataya na walang gawa. Alin yung gawa? Yung pinapapasok ka sa tinubos niya. Alin ang tinubos? Ang iglesia ni Cristo. Ikaw sabi mo, sumampalataya lang ako. Sumampalataya ka rin naman, sampalatayanan mo na yung sinabi ni Cristo na, ang sino mang pumasok sa aking kawan. Sino pumasok sa kawan ay maliligtas. Yun daw kawan ay kalipunan ng mga tao. Hindi, yun yung tinubos ni Cristo. Yung sinasabi nila, pananampalataya, sapat na para maligtas ang tao. Sinabi sa Biblia, John 3:16, bakit? John 3:16 ba, sinabi yun, tama yun. Bakit? Sa ibang talata ba ng Biblia, sinabi rin ba na ang pananampalataya na walang gawa, patay. Sabihin, kailangan sa pananampalataya, kailangan mo ng gawa. Alin yung gawa? Pumasok ka sa iglesia ni Cristo. Sa pagpasok mo, dun ka maliligtas, hindi sa pananampalataya mo. Maraming sumasampalataya hindi naligtas. Diba? Ibig sabihin, may gawa, may papasukan. Hindi yung sumampalataya ka na, ligtas ka na. Wala nun. Diyan sila. Kaya hanggang ngayon, hindi sila lumalaganap Hindi sila pinapayagan ng Diyos na lumaganap. Totoo, hindi. Sige. Hindi sila pinapayagan na magkaroon ng kapangyarihan o makapangyarihang religion. Hindi. Di ba? Yun lang yun. Sa panahon ni Moises, makapangyarihan ng bayan ng Israel. Sa panahon ni Cristo, makapangyarihan ng pang-aaral ni Cristo. Sa panahon ngayon, andyan ka lang, linggo-linggo, mamamastor ka, wala kang wala sa inyo ang kapangyarihan. Ibig sabihin, nasa iglesia ni Cristo, sa ayaw sa gusto, ako ganyan pangatuwiran ko, pero nakita ko sa iglesia ni Cristo ang tunay na kaligtasan. Ito, proud lang ako, sinishare ko sa inyo. Ikinakalat ko lang yung gusto kong na lahat kayo sana nakikinig ngayon. Isa man sa inyo, subukan nyo kahit di magpadoktrina, huwag kayo umanib. Subukan nyo lang makinig sa iglesia ni Cristo. Sabihin ko sa inyo, yung pagpapala sa inyo, dire-diretso. Sabihin ko sa inyo. Yun lang po, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ayun nga po, basta wag nyo lang
Huwag nyo lang pakikinggan yung iba. May sumulpot niya masama ang loob ko. Kasi yung Minorque, si Minorque, kailan nyo na ba, yung na-expelled na dating ministro sa Iglesia ni Cristo, nagkakalat ng chismis na sinasabi niya, nabigo nga ito, binigo ng Panginoon. Kung talaga totoo ang Diyos niya, sa Diyos ng Iglesia ni Cristo ngayon, nasan ba siya ngayon? Nagtatago, hindi makauwi ng bansang Pilipinas. Tupad at tupad sa kanya ang pangako ng Panginoon Diyos na lahat sila mga papahiya, mga lilito. Hanapin mo sila, subalit hindi mo sila masusumpungan. Nasaan ba si Minorque ngayon? Dada ng dada nung eleksyon. Yung eleksyon, tapos sa eleksyon, nasaan ba siya? Nanalo ang kaisa ng Iglesia ni Cristo. Yung tinitibag niya, hindi niya tibag. Siya ang natibag. Kaya kasinungalingan ang sinapakalat ni Minorque. Sabihin ko siya, wag na wag kayong maniniwala doon. Dahil yung panahon na yon, tagal na yon, nakakalaban ko sa debate yan, natalo ko yan. Lumaban na sa iglesia yan. Yun. Sabihin ko sa inyo, alam nyo, sinishare ko lang sa inyo to. Damahin nyo. Magmula sa kapilya, wala naman sa kalakihan ng kapilya to, wala sa pagandahan to, wala sa paramihan to, pero yung pagpapala, bakit pinagpapala ang Iglesia ni Cristo kung di tunay ito? Lahat naman niya pinagpapala, talaga. Baka isang tao lang pinagpapala, nagkaroon ng kotse kasi may business. Pero yung kabuuan ng iglesia, tinatukoy ko, pinagpapala ang Iglesia ni Cristo. Diba? Yun lang po. Kaya huwag kayo maniniwala kay Minorque, yung palabas niya na i-eleksyon daw, pinapakinabangan daw ng iglesia, eleksyon, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Puro kasinungalingan yan. Gusto niya lang. Actually, nakasinungalingan yan. Tanungin mo, nasan ba siya ngayon? Sige nga, nasan ba siya ngayon? Kung totoo ang sinasabi niya, lumabas ka dyan. Diba? At patunayan mo yung sinasabi mo. Kahit niya hindi patunayan, kitang-kita na tagumpay ang Iglesia ni Cristo. May nanghingi ba ng pera? Sana kung may apoy, kung may usok na maliit, tandaan nyo may apoy, may baga. Wala naman May nagsabi bang politiko, binayaran ako niyan. Binayaran kami niyan. Humingi ng bayad ang Iglesia ni Cristo. Wala. Siya lang ang bukod tangi nagsasabi, si Minorque, na binayaran daw Iglesia, eleksyon daw, nakinabang, bukod tangi lang siya sa buong mundo. 7 billion. Siya lang nagsasabi niyan, wala na iba. Yung iba sumisimpat siya lang sa kanya. Pero walang ebidensya. Siya daw may ebidensya, ilabas niya. Hindi mailabas. Bakit? Kasi kasinungalingan. Handaan nyo? Maraming salamat po sa inyo. Magpatuloy kayo sa pagsamba, magpatuloy kayo. Yung nagchat-chat sa akin dyan na mahigit 8, kulang-kulang 10 na yun. Sabi nila, aanib daw sila sa iglesia, meron daw sa Batangas, meron dyan sa San Pablo. Nakinig sa akin, hindi ko babanggitin ang religion niya. Naakay siya dahil sa aking mga kwento. Naakay sila, magpatuloy kayo, Yun dyan sa Cavite, huwag kang mawala ng pag-asa, ipatuloy mo lang, makinig ka. Yung malapit sa lokal sinasabi mo, huwag mo na i-credit sa akin yan, inaakay kita. Magpaakay ka doon, magpalo ka sa kapatid ko, sino man doon, magpatuloy ka. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Mag-ingat lagi kayo.